Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si... Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, Filipino, Grade 5. Quarter 3, Lesson 6. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa tekstong informatibo formularyo batay sa iba't ibang layon. Form, library card. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan at layunin. Nasasagutan ang formularyo batay sa iba't ibang layon. Form, library card. Nagagamit ang angkop na diksyon, kaangkopan ng salita o retorika at estilo sa pagpapahayag ayon sa tono at damdamin. Nasusuri ang katotohanan at opinyon. Nagagamit ang mga bahagi ng panalita sa pagpapahayag. Panguring pamilang. Patakda. Nasusuri ang mga tiyak na elemento sa tekstong multimedia. Imahen. Layon at paksa. Unang araw. Focus sa focus. Tukuyin kung anong uri ng focus ng pandiwa ang may salungguhit. 1. Inilaga ni tatay ang kamote. Sagot, lion. 2. Ipinangwalis niya sa sahig ang tambo. Sagot, gamit. 3. Bumili si Steph ng cellphone para kay May. Sagot, aktor. 4. Niregaluhan ni Carlo ang kanyang anak ng laptop. Sagot, tagatanggap. 5. Ipinanghalo ni nanay sa ulam ang sandok. Sagot, gamit. Bisig ng pag-ibig ni Andeline R. Tahanlangit. Nang ako'y isinilang sa mundong ibabaw, mga bisig ni ina, hatid ay kaginhawaan. Malamyos niyang tinig at haplos na marahan ang nagpapakalma sa aking pakiramdam. Ang aking inay ilaw ang kahambing. Nagbibigay liwanag sa buhay namin, nagsisilbing tanglaw sa mga tatahakin, laging nakagabay at umalalay man din. Tanong, sino ang inilalarawan sa tula? Sagot, ang inilalarawan sa tula ay ang ina. 2. Ano-anong katangian ang taglay ng ina sa tula? Sagot, siya ay mapag-aruga, mahinahon, nagbibigay gabay at nagdadala ng liwanag. 3. Anong damdamin ang nangibabaw sa tula? Sagot, ang damdaming pagmamahal at pasasalamat sa ina. 4. Ihambing ang iyong ina sa tula. Halimbawang sagot, ang aking ina ay katulad din ng nasa tula dahil siya rin ay maalaga at laging nandyan para sa amin. 5. Paano na ipahahatid ng isang ina ang kanyang pag-ibig sa mga anak? Sagot, na ipapakita ng ina ang pag-ibig sa pamamagitan ng pag-aalaga, paggabay, pag-unawa at palaging pagsuporta. Wika-rambulan.
Ayusin ang mga ginulong letra upang mabuo ang kasing kahulugan ng mga salita. 1. Niyakag. Sagot, niyaya. 2. Tumungo. Sagot, pumunta. 3. Maitala. Sagot, maisulat. Kaugnay na paksa bilang isa. Tekstong impormatibo, library card. Tekstong impormatibo. Ang tekstong ito ay isang anyo ng pagpapahayag na naglalayong magpaliwanag at magbigay ng impormasyon. Kadalasang sinasagot nito ang mga batayang tanong gaya ng ano, kailan, saan, sino at paano. Pangunahing layunin nito ang magpaliwanag sa mga mambabasa ng anumang paksa na matatagpuan sa tunay na daigdig. Naglalahad ito ng mga kwento ng mga tunay na tao o nagpapaliwanag ng mga konseptong nakabatay sa mga tunay na pangyayari. Mahalaga ang pagbabasa ng mga tekstong nagbibigay ng impormasyon sapagkat napauunlad nito ang iba pang kasanayang pangwika gaya ng pagbabasa, pagtatala, pagtukoy ng mga mahahalagang detalye at pagpapakahulugan ng impormasyon. Formularyo. Ito ay binubuo ng mga datos na naglalaman ng mahahalagang impormasyon ng isang tao na sumasagot sa tanong na ano, sino at kailan. Multimodal. Ang multimodal ay binigyang definisyon na estilo ng paggamit ng dalawa o mahigit pang moda ng komunikasyon. Tekstong multimodal. Ang tekstong multimodal ay maaaring papel, gaya ng mga aklat, comics, posters. Ang tekstong multimodal ay maaaring digital, mula sa slide presentations, e-books, blogs, e-posters, web pages at social media, tungo sa animation, pelikula at video games. Ang tekstong multimodal ay maaaring live o actual, isang pagtatanghal, pagpapamalas o pangyayari. Ang tekstong multimodal ay maaaring transmedia, kung saan ang kwento ay isinasalaysay gamit ang multiple delivery channels, na maaaring kombinasyon ng iba't ibang paraan sa paggamit ng medium gaya ng halimbawa ng aklat, comics, magazine, pelikula, mga serye ng web at video game kung saan ang lahat ng ito ay bahagi ng kabuuang kwento. Nagagawa ng transmedia na mas linangin ang kwento sa bawat medium na ginagamit, gaya halimbawa ng pagbabalik tanaw bago ang mismong kwento o prequel, karagdagang mga episodo o higit pang pagpapaibayo sa mga tauhan at banghay. Ang mabisang komposisyong multimodal ay nangangailangan ng bagong pag-aangat ng disenyo ng mga kasanayan at kaalaman upang magawa ng mga mag-aaral na makabuo ng matalinong pagpapasya sa loob at labas ng iba't ibang paraan ng moda ng pakikipagkomunikasyon upang mabisang mabuo o makabuo ng tamang pagpapakahulugan. Elemento ng tekstong multimedia. 1. Layon. Sa multimedia, ang layon ay tumutukoy sa pangunahing pakay o layunin ng nilalaman. Maaaring ito ay magturo, magbigay impormasyon, mangaliw o magbigay ng mensahe. 2. Paksa. Ang paksa ay ang pangunahing ideya o tema ng multimedia content. Ito ang sentral na konsepto na tinatalakay sa buong nilalaman.
3. Imahen. Sa multimedia, ang imahen ay tumutukoy sa mga visual na representasyon tulad ng mga larawan, graphics at video na ginagamit upang suportahan o palakasin ang mensahe ng teksto. Sa pagsasama-sama ng layon, paksa at imahen, ang multimedia ay nagiging mas epektibo sa paghahatid ng mensahe at pagkuha ng atensyon ng mga audience. Kwento basa. Basahin ang kwentong pinamagatang Silid-Aklatan ni Andeline R. Tahanlangit. Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong na kaugnay sa kwento. Silid-Aklatan ni Andeline R. Tahanlangit. Si Adela ay isang masipag na mag-aaral. Sa gulang na 10 taon ay siya ang nangunguna sa kanilang klase sa Baitang 5 sa mababang paaralan ng Wawang Pulo sa lungsod ng Valenzuela. Susan, halika na sa Silid-Aklatan at hanapin natin ang sagot sa takdang aralin kahapon. Yakag ni Adela sa kanyang kamag-aral na si Susan. Agad na tumungo ang magkaklase sa librarian ng paaralan at ipinakita nila ang kanilang library card. Narito ang nilalaman ng kanilang library card. Card pang-aklatan. Pangalan, Adela M. Del Rosario. ID number 08. Baitang at pangkat, Baitang 5, Matapat. Guro, Ginang Marisa M. Santos. Petsa ng paghiram, Patlang. At lagda, Adela M. Del Rosario. Pagkaraang mahanap ang kailangang aklat at maitala ang sagot sa mga tanong sa takdang aralin, ay nagpaalam na sila sa librarian at pumasok na sila sa klase. Gabay na tanong. 1. Ano-anong mahalagang impormasyon ang makikita sa card na ginagamit sa Silid-Aklatan? Sagot, makikita rito ang pangalan ng mag-aaral, baitang o seksyon, paaralan at numero ng card. 2. Mahalaga ba sa librarian ng paaralan ang card pang-aklatan na ito? Pangatwiranan. Sagot, oo, dahil ito ang patunay na miyembro ng Silid-Aklatan ang mag-aaral at dito rin natatala ang mga hiniram na aklat. 3. Bakit mahalagang mapunan ng mga kinakailangang impormasyon ang formularyo? Sagot, upang makilala ang mag-aaral at maayos na maitala ang kanyang mga hiniram na aklat. 4. Paano makakatulong sa iyo bilang mag-aaral ang pagkakaroon ng card pang-aklatan? Sagot, nakakatulong ito para makahiram ng mga aklat na gagamitin sa pag-aaral at takdang aralin. 5. Paano mo maiingatan ang card pang-aklatan na ito? Sagot, ilalagay ko ito sa ligtas na lalagyan, hindi pupunitin at hindi ipapahiram sa iba. A. Pangyayari sa kwento, pagsunod-sunurin mo. Pagsunod-sunurin ang mga pangyayaring naganap sa kwento. 1. Si Adela ang nangunguna sa kanilang klase. 2. Niyaya ni Adela ang kanyang kamag-aral na si Susan upang pumunta sa Silid-Aklatan. 3. Nagtungo sa Silid-Aklatan sina Adela at Susan. 4. Naitala ni na Susan at Adela ang sagot sa kanilang takdang aralin. At 5. Nagtungo sa silid-aralan sina Adela at Susan. Skit mo, show mo. Bawat pangkat ay bubuo ng skit na nagpapakita ng pagpapahalaga sa silid-aklatan. Narito ang pamantayan sa pagmamarka.
teamwork o partisipasyon, angkop na diksyon sa pagpapahayag at pagkakatugma sa tema. Kaugnay na paksa bilang 2, pang-uring pamilang, ikatlong araw. Ano nga ba ang pang-uri? Ito ang tawag sa mga salitang naglalarawan ng katangian, kulay, lasa, anyo, hugis at laki. Uri ng pang-uri. 1. Panlarawan. Nagpapakilala ng pangalan o panghalip. Ito ang tawag sa mga salitang naglalarawan ng katangian, kulay, lasa, anyo, hugis at laki. Halimbawa, masipag, maganda, pula, kalbo, mabango, mahiyain. 2. Pamilang. Nagpapakilala ng bilang, halaga o dami ng pangalan o panghalip. Halimbawa, marami, 3, kalahati, buo, pangalawa. Opinyon. Matatawag na opinyon ang mga pahayag mula sa mga paliwanag lamang batay sa mga totoong pangyayari. Ang opinyon ay mga impormasyon na batay sa saloobin at damdamin ng tao. Nag-iiba ang mga ito sa magkakaibang pinagmumulan ng impormasyon at hindi maaaring mapatunayan kung totoo o hindi. Ginagamitan ito ng mga salita o parirala tulad ng sa aking, palagay, sa nakikita ko, sa pakiwari ko, kung ako ang tatanungin, para sa akin, at iba pa. Opinyon. Halimbawa, 1. Kung ako ang tatanungin, mahalaga sa magkaibigan ang pagtitiwala sa isa't isa. 2. Sa aking palagay, mas payapa ang buhay ng isang tao na may takot sa Diyos. Ano naman ang katotohanan? Ang mga pahayag na may katotohanan ay kadalasang sinusuportahan ng pinagkunan. Ang katotohanan ay mga impormasyong maaaring mapatunayang totoo. Bihira itong magbago mula sa isang pinagmulang impormasyon sa iba pa. Ginagamitan ito ng mga salita o parirala tulad ng batay sa, resulta ng, pinatutunayan ng, pinatutunayan ni, sang-ayon sa, mula kay, tinutukoy na, mababasa na, at iba pa. Katotohanan, halimbawa, 1. Batay sa tala ng Department of Education, unti-unting nababawasan ang mga out-of-school youth. 2. Mababasa sa naging resulta ng pananaliksik ng mga ekonomista na unti-unting umuunlad ang turismo ng ating bansa. A. Tula-basa. Basahin ang tulang pinamagatang formularyo ni Andeline Tahanlangit. Sagutin ang sumusunod na gabay na mga tanong. Formularyo ni Andeline R. Tahanlangit. Sa pagsagot ng anumang formularyo, mahalagang sumunod sa tamang proseso. Pag-unawa ng mabuti sa panuto. Unang sa isip ay dapat tumimo. Pagsulat ng malinaw at nauunawaan. Dapat pakatandaan at huwag kalilimutan. Itim na tinta ng panulat ang kailangan. Magdala ng higit sa isang panulat sa sisidlan. Tiyaking nasagutan ang hinihinging impormasyon. Mula sa pangalan hanggang sa lagda. Mahalaga iyon.
Siguruhing walang nalampasang kahon. Basahing muli ang formularyo sa ikalawang pagkakataon. Kapag natiyak nang nasagutan na ang lahat at ang mga impormasyo'y isinulat ng tapat, maaari nang ipasa ang formularyo sa gurong tagapag-ingat. At huwag kalilimutang magpasalamat. Gabay na mga tanong. 1. Tungkol saan ang tula? Sagot, tungkol ito sa tamang pagsagot ng formularyo. 2. Ano ang mga dapat tandaan sa pagsagot sa formularyo? Sagot, unawain ang panuto, magsulat ng malinaw, gumamit ng itim na tinta at sagutan ang lahat ng hinihinging impormasyon. 3. Paano ang proseso sa pagsagot sa formularyo? Sagot, basahin ang panuto, sagutan ang mga kahon, tiyaking tama ang impormasyon at basahin muli bago ipasa. 4. Ano ang layon ng tula? Sagot, ang layon ng tula ay turuan ang mambabasa ng tamang paraan ng pagsagot sa formularyo. 5. Gaano kahalaga ang pagsunod sa tamang proseso? Ipaliwanag. Sagot, mahalagang sumunod sa tamang proseso upang maiwasan ng pagkakamali at maging maayos at kumpleto ang impormasyon. B. Tala pang-uri. Itala ang mga pang-uring pamilang na makikita sa tula. Pang-uring pamilang. Narito ang mga sagot. Isang. Higit sa isa. Ikalawang. Lahat. Ikaapat na araw. Pabaong pagkatuto. Bumuo ng tekstong impormatibo na ginagamitan ng mga pang-uring pamilang. Narito ang halimbawang sagot. Basahin natin. Sa aming silid-aralan, may 3 estante ng mga aklat na maaaring basahin ng mga mag-aaral. Sa unang estante ay makikita ang mga kwentong pambata. Samantalang sa ikalawang estante naman, nakalagay ang mga aklat pang-agham. Sa ikatlong estante ay naroon ang mga diksyonaryo at encyclopedia. May 20 upuan sa loob ng silid-aklatan na maaaring gamitin ng mga estudyante. Araw-araw, higit sa 5 mag-aaral ang pumupunta rito upang magbasa at magsaliksik. Pagninilay sa pagkatuto. Give me 5. Magtala ng tig-5 halimbawa ng pangungusap na ginagamitan ng katotohanan at opinyon. Narito ang mga halimbawang sagot. Katotohanan. 1. Ang araw ay nagbibigay ng liwanag at init sa mundo. 2. Ang tubig ay kailangan ng lahat ng buhay na nilalang. 3. Ang Pilipinas ay binubuo ng mahigit 7,000 isla. 4. Ang tao ay nangangailangan ng pagkain upang mabuhay. 5. Ang mga halaman ay gumagawa ng sariling pagkain sa pamamagitan ng photosynthesis. Narito naman ang sagot sa opinyon. 1. Para sa akin, ang math ang pinakamahirap na asignatura. 2. Sa tingin ko, mas masaya mag-aral sa umaga kaysa sa hapon. 3. Naniniwala ako na ang aso ang pinakamatalinong alagang hayop. 4. Para sa akin, masarap ang tsokolate kaysa candy. 5. Sa aking opinyon, mas maganda ang online class kaysa face-to-face class.
Katotohanan o opinyon? Isulat sapat lang ang K kung katotohanan ang isinasaad ng pahayag at O kung opinyon. 1. Para sa akin, mas mainam magpahinga kaysa magbasa. Sagot? O. Opinyon. 2. Ayon sa kalihim ng edukasyon na si Vice Presidente Sara Duterte Carpio, mahalagang mabatid ng lahat ang nilalaman ng matatag curriculum. Sagot? K. Katotohanan. 3. Sa palagay ko ay mas gusto ni Judril na mangibang bansa kaysa magtrabaho dito sa ating bansa. Sagot? O. Opinyon. 4. Sa tingin ko, bagay sa aking maging isang guro. Sagot? O. Opinyon. 5. Para sa akin, hindi na kailangang gumastos kapag may okasyon. Sagot? O. Opinyon. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!